tumugon na po ang gobyerno ng Pilipinas, partikular po ang Department of Agriculture, sa naganap po na malawak, mas matindi tong lindol, no? Mas matindi to pong lindol ng naganap na lindol dito po sa Davao Oriental. 7.5, no, ang magnitude. Dito po sa destructive na lindol sa Bogo City, Cebu, ay ano lang po, no, 6.9. Ito po 7.5 magnitude. Grabe po to. Mas grabe po to. At mas grabe po ang pagtugon, no, ng ating Department of Agriculture. Nakakatuwa po, palakpakan po natin. Maraming salamat po sa mga taga-Department of Agriculture. Minsan pa pinakita nyo na kayo po ay talagang maaasahan, no, sa mga pagtugon, no. Kagyat pong tumugon ang Department of Agriculture at nagbenta po ng 20 pesos na bigas. Alam po ninyo, ito yung problema, no, Mr. President. Kinakantsawan na nga ng lahat yung ginawa ninyong pagbebenta sa Cebu. Pero dahil hindi nakakarating sa inyo, meron po kayong no, ayaw nyong makinig sa taong bayan, o meron po kayong yung pong nagpapabango po, hindi po naririnig, hindi nyo po naririnig yung kantsaw sa inyo. Ang kantsaw po sa inyo sa Cebu, may sakuna na nagawa nyo pang magbenta ng 20 pesos na bigas. Siguro, ang feedback na pinaparating kay BBM, ang galing po ng ginawa nyo, Mr. President. Nagtinda kayo ng bigas. Hindi nyo po alam, no? Pinagtatawanan po ng mga vloggers, pinagtatawanan po ng mga tao na ngayon lang kami nakakita ng presidente na sa kabila po ng sakuna ay nagawa pang magbenta. Pinamimigay po ng iba. Oh. Ang dami pong mga tumutulong, pinamimigay po nila. Namimigay ng bigas, dilata, maiinom na tubig. Yung Malacanang po, sa pamamagitan po ng Department of Agriculture, nagbebenta kayo ng 20 pesos na bigas. Oh, inulit nyo pa. Inulit na naman. Ito po, inulit po nila yan sa Davao Oriental. Sabi po rito, just in. The Department of Agriculture, DA on Friday, October 10, 2025 says that 20 kilos per kilo, 20 per kilogram rice under the Benteng Bigas meron na program may be available in all provinces in Davao's region within the month to aid affected. Kala ko naman kagyat. Etong buwan pa pala. Wala pa po pala. Inuna lang po yung press release. Talaga tong gobyerno na to. Nauna pa yung press release eh. Magtitinda na rin lang nga. Wala pa pala. Inuna muna yung press release. Available within the month to aid affected Filipinos following the magnitude 7.4 earthquake in Davao Oriental. DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. also ordered an immediate assessment of the earthquake's damage to the agriculture sector. Nakakatawa naman kayo, Mr. President. Alam po ninyo, inulit nyo pa, pinagtawanan na namin kayo na lahat po ng tao tumutulong ng libre, tapos kayo po nagtitinda ng 20 pesos na bigas sa Cebu. Inulit nyo pa. Matindi talaga kayo, Mr. President, no? Kakaiba talaga kayo. Bakit kaya kakaiba si Mr. President? No? Bakit po kaya napakahusay ninyong mag-isip? No? Bakit po kakaiba po kayo sa lahat ng presidente? Ang mga presidente po napaka-normal po. Ang una nilang gagawin, pag nabalitaan po na may mga sakuna ay magpapadala po ng tulong, libre. Kayo po naisip po ninyo magtinda. Grabe naman, Mr. President. Ano na lang ang gagawin natin yan? Alam niyo po kung bakit po kakaiba ang ating si Mr. President? Ito po, pakinggan niyo po to. Ito po ay sa kanya pong podcast na tinatawag, no? Pwede po natin to sa yung unang bahagi po ay igagaya natin sa boses
ni law bender Erich Tulfo. Sometimes, sometimes, I hear in the back of my mind, my father. Hindi po. Sige, basahin na po natin naman to. Sometimes, I hear in the back of my mind, my father. Mahirap ano? Parang naririnig ko. Yan po ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos. At ito po ay pinos ni Representative Kiko Barsaga. Ano naman po ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga? Ito ang problema namin sa iyo Ayan, sa problema daw po natin kay Mr. President. Ito ang problema namin sa iyo. Mas pinakikinggan mo pa ang multo kaysa sa taong bayan. Alam niyo po, kanina napag-usapan namin yan sa Berada Aguila, no? Talagang manghang-mangha tayo. Kakaiba talaga tong presidente na to, no? Siya lang po ang kumukuha po ng payo sa kanyang yumaong ama, no? Sabi ko nga, grabe naman, panay ghost project na nga po. Meron pong ghost flood control project, meron pong mga ghost farm to market road. Ngayon naman po, pati po advisor ni Mr. President ay ghost. Ang nag-a-advise po sa kanya ay isang multo. Kaya pala ganito. Alam niyo po, Mr. President, tigil-tigilan niyo po yung pakikinig. Ang nakakagulat pa po, ayon kay Mr. President, ay hindi lang po ang ama niya ang pinakikinggan niya. Hindi lang po ang yumaong ama niya. Yung nagiging advisor niya. Pati po yung mga yumaong gabinete ng kanyang ama. Siguro, ang mga sikat na gabinete niya na alam kong yumao na ay si katulad nila Blas Ople, di ba? Yung mga sikat na cabinet official. Sino po mga cabinet official ni dating Pangulong Marcos? Hindi lang daw po ang multo ni President Ferdinand Marcos Sr. ang gumagabay po sa ating Pangulo ngayon, no? Ang kanyang advisor na hinihinga niya ng payo. Kaya naman pala, mga multo pala. Kaya ako hindi po ako magtataka kung si Ed Caluwag, no, yung espiratistang si Ed Caluwag ay mabalitaan na lang natin na isa na palang cabinet official. Hindi po ako hindi po ako magtataka, Mr. President, kung biglang si Ed Caluwag po ay maging cabinet official nyo. Si VP Sara, nanggagalaiti na naman itong mga to dahil nakita na naman na dumalaw sa Central, Iglesia ni Cristo Central Office. Iyakan na naman. Gamitin na natin yung iyakan na naman kayo. Hindi nyo na maitatatwa yan. Huwag nyo sabihin na walang power yung grupo na yan. Hindi lang naniniwala sa VP Sara sa narally ang willing to wait si VP Sara willing to wait. Ang ginagawa ni VP Sara, hindi siya mahilig yung yung matyaga. Ikot ng ikot. Alam din ni VP Sara na iniimbestigahan yung mga iniikutan niya. Tinatanong yung mga opisyal, anong ginawa ni Sara Duterte dyan sa lugar nyo? Gaano katagal dyan? Sino-sino yung mga kinausap? Threaten din sila maganda rin yung ginagawa ni VP Sara. Hinahayaan niya lang magpahayag. Hindi siya nakikialam kasi marami po nagtatanong bakit hindi natin nakikita sa rally si VP Sara? Iba po yung diskarte ni VP Sara Hindi niya po kinukundina yung pagrarally, okay yan. Sabi niya nga, yan po ay pamamahayag. Yan po ay ginagarantihan. Yung pamamahayag na yan ay ginagarantihan.
ng ating saligang batas, yung malayang pamamahayag. At ang isa pong malayang pamamahayag ay pwedeng idaan sa pagrarally. Pero habang nagrarally po si VP Sara, ikot ng ikot sa buong Pilipinas, forming alliances with local leaders. Hindi nyo napupunayan dahil sira lang kayo ng sira. Habang sinisiraan ninyo si VP Sara, narito yung mga tapat na tagapaglingkod na hindi bayaran. Diyan kayo talo. Diyan kayo talo ni VP Sara. May mga nagtatanggol sa mga Duterte. Lahat na nagtatanggol na vlogger sa mga Duterte, panay mga walang bayad. Kayo, bayaran na nagtatanggol sa inyo. Subukan nyo wag bayaran. Subukan nyo wag bayaran yung mga tagapagtanggol nyo. Ewan ko lang kung saan kayo dadamputin. Yan pa mga unang titira sa inyo. Kay VP Sara, ikot siya ng ikot. Nagpo-form ng mga alliance with local officials. Para pagdating po ng 2028, kasado na. Kasado na yung VP Sara presidency. Grabe po, ang approval rating ni VP Sara, 94% sa Mindanao. Walang